What's up, madlang people? It's Kamada sa Kalsada sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. Yes, isang magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre po sa mga nanonood sa aking Facebook Live, napapanood po ako worldwide sa pamamagitan po ng account. Yung mga nakikinig po, kung gusto ninyong makita ang aking makinis at maputi na noo, i-search lang po ang Ronel Nebres sa inyong Facebook. At siyempre po sa pangalan po ng bumubuo ng DWSS 107.5 Deo Teleradio, sa pangalan po ni Sir Deo Rebamba, at siyempre yung mga naka-standby na mga teleradio reporters yan sa Metro Manila. At siyempre po, ako po ang inyong magiging super, ang driver na sweet lover, Ronel Nebres. Diyan lang po kayo at dito rin kami sa DWSS. Kami po ang bahala sa mga impormasyon na ipaparating namin sa inyo. At siyempre po, bago po tayo magsimula ng ating Kamada sa Kalsada, at siyempre, batiin muna natin ng happy birthday ang ating kasamahan at ang masigasig na si Sir Wally Sultan. Maligayang happy birthday, Sir Wally Sultan, ang Public Information Officer ng Basta Driver Safety Enforcer at siyempre isa ring kasamahan sa broadcast. At siyempre po sa aking classmate si Madam Emiliana Nibreja Bukeda diyan sa Metro Manila. Happy birthday na lang po. At siyempre bago po natin simulan ang Kamada, magandang hapon muna sa aking classmate na si Madam Isnuki de los Santos at siyempre Madam Amelia Mendoza na nanonood po sa aming Facebook Live. At siyempre po kami po ay nandito sa istasyon ng DWSS 107.5 para maghatid sa inyo ng mga relevanteng impormasyon. At siyempre, sayawan po. At siyempre po, magandang hapon dyan sa lahat ng nakikinig. Dyan po sa Pulangi Integrated Terminal. Abay, napakalakas ng DWSS dyan. Lalong-lalo na kay Madam sa Arlene and Manding Itiri. At siyempre, Sir Deo, yung nagpapaload baga, yung laging kay Madam Ruby. At siyempre, diyan po sa Bamboo Dealer, diyan sa may kanto, kay Madam Tagala. Magandang hapon po. At siyempre po, napakalakas dyan ng DWSS. Laging nakatutok sa kasangga mo, ang radyo mo. Parang baliktad yata. Ang kasangga mo, ang radyo mo. Deo Teleradio.
At siyempre po, simulan na po natin ang Kamada sa Kalsada sa DWSS 107.5 Deo Teleradyo. At siyempre, simulan muna natin yung pangyayari sa kaninang umaga sa isang chopper na sinakyan po ni General Gamboa. Ang latest update po, stable na rin po ang kalagayan ni General Gamboa. At siyempre po, habang patuloy na inoobserbahan ang kanyang mga kasamahan, so sana ligtas naman silang lahat. So ayon po sa nakuhang impormasyon ng DWSS Deo Teleradyo at ng Basta Driver Safety Enforcer, ito ay sumabit sa isang kable habang papataas, lilipad sana pa kasi may aatendihan na itong ayun, nakakuha na kami ng background sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Sana'y mabusog. Happy birthday na lang po. At siyempre, sana'y mabusog mo kami. At siyempre, huwag naman malasing. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana hindi tayo malasing. Ayun, sana hindi tayo malasing. Again, happy birthday kay Sir Wally Sultan at siyempre kay classmate Emiliana Nebreja Bukeda. At siyempre, ito po ang regular na background natin. Kanina lang kasi medyo inaayos lang yung settings. Pero okay na ngayon. Ito po talaga ang regular, ang background ng Basta Driver Safety Enforcer sa programang Kamada sa Kalsada. At siyempre, magandang hapon kay Madam Arlene Nator Labordio diyan sa Daraga Albay, sa Daraga Home Depot. At siyempre kay Madam Maricel Nator, ang classmate. At siyempre kay napakasipag na enforcer ng Basta Driver Safety Enforcer, kay Sir Ryan Velasco Macalios. At siyempre kay Honorable Barangay Captain ng Barangay Kumun, ang napakasipag na Barangay Captain, soon to be Municipal Kagawad ng Kamalig, kay Sir Arthur Namya. At siyempre kay Siram Jason Buebos, kay Madam Jores Eleres, ito kasi binabaliktad Serdeño ito, ang asawa ni Sir Quadra. At siyempre diyan sa bayan na Barangay Baskaran, ang soon to be Barangay Kagawad, Madam Helen Menes Adelie. Kumusta po ang signal diyan namin sa Barangay Baskaran ng Daraga Albay? At siyempre, napapanood po kami worldwide sa pamamagitan po ng Facebook Live. At siyempre, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Kamada sa Kalsada. Siyempre, ito po, unahin ko muna itong napaka-kontrobersyal na memorandum order ng DILG, yung Department of Interior and Local Government, tungkol po dito sa mga kasamahan natin, mga sweet lover na mga tricycle driver. Abay, kahit saan, sa social media, sa telebisyon, at siyempre dito sa Deo Teleradyo, sa DWSS 107.5, talagang usap-usapan ang napaka-kontrobersyal na pagbabawal sa National Highway ng mga tricycle. Pero po, sabi kasi ng DILG, no exemption na ito kung ayon sa mga municipal ordinance. Kasi ang municipal government,
sila po yung nagbibigay ng prangkesa sa mga pampasaherong tricycle. Gayong may mga lugar, may mga munisipyo na wala namang alternate road para padaanan sa mga tricycle. Abay, itong mga tricycle naman kasi talagang marami ang pwedeng paggamitan nito. Malaki ang naitutulong, lalong-lalo na sa amin na medyo hindi kayang bumili ng mga 4 wheels na service. Ako nga, kahit motorsiklo, hindi ko pa kayang bumili kasi talagang wala pang pambili. Pero hayaan nyo, baka magkaroon tayo ng sponsor. Sir Deo, sana may mag-sponsor sa atin para naman magkaroon tayo ng service kahit 4 wheels lang. At siyempre, yun nga ang dahilan. Kaya nga ako hindi nakakabili dahil ayon naman sa LTO, itong kapag walang parking space, walang parking area, bawal ang sasakyan. Kaya hindi inirerehistro ang sasakyan kapag walang titulo ng lupa na pwedeng pagparadahan. Kaya nga ako, hindi ako makabili ng sasakyan kasi wala naman akong lupa na pwedeng pagparadahan. At higit sa lahat, wala naman akong pambili ng sasakyan. At siyempre, balik tayo sa tricycle. Ito kasi, marami, kahit saan tayo pumunta, kahit nga may mga alternate route, pero talagang nagkalat ang mga tricycle sa National Highway. Lalong-lalo na nga dito sa 3rd District, sa bayan ng Uwas. Minsan nga talagang may violation dito ang mga tsuper kasi noong isang linggo lang bago ako pumunta dito sa bayan ng Pulangi, nadaanan ko sa bayan ng Uwas, yung galing sa may Uwas Polytechnic School. Abay, binilang ko yung sakay ng pasahero. Abay, 17 kung lahat-lahat. Meron sa top load, meron sa kargadera at meron sa side nakasabit. So ayun, talagang delikado yun sa lahat ng mga pasahero. Pero nagtataka ako kasi meron namang sinasabing public safety officer ang bayan ng Uwas, pero yan ang pinagtataka namin dahil alam ko na yung public safety is para sa kaligtasan ng publiko. Pero dinadaanan lang sila ng ganon, ng mga tricycle. Siguro papuntang mga barangay yon sa siguro yung mga southern barangay. Kaya ayun, talagang hinahabol nila yung makauwi na. Kaya ganon ang sakay nila. At isa pa, yung obserbasyon ng Basta Driver Safety Enforcer, mga enforcer namin dyan, yun, dyan sa may elementary school. Anong barangay ba yan, Sir Deo? Yung may elementary school dito sa may highway, dyan sa may Uwas Polytechnic School. Kasi itong mga elementary school, kapag nagsisilabasan na sa kanilang eskwelahan, sa tanghali at sa hapon, minsan wala silang nakikitang mga public safety officer para i-guide yung mga bata na tumawid doon sa highway. Dahil yung highway yan talagang ambibilis ng mga sasakyan. Ito naman ang mga kasamahan kong mga driver, minsan nakita na nila na may mga tatawid na bata, hindi man lang magbigay. Lalong-lalo na itong mga dump truck, talagang minsan nga talagang hindi ko napigilan. Bumaba ako sa jeep kasi wala naman akong sakay. Ako na muna nagsilbing safety officer ng mga bata para matulungan silang makatawid doon sa National Highway diyan sa bayan ng Uwas. Kaya siguro sabay ko na rin panawagan diyan sa bayan ng Uwas sa sangguniang bayan yung public safety
yung Public Utility Committee, kung pwede, dagdagan po ninyo yung inyong public safety officer para all the time may nakabantay dyan sa elementary school. Kasi minsan nakikita namin dun sa UAS Community College, dalawa pa yung nakabantay na public safety officer. Kaya ito po, inihingi namin ng tulong dyan sa UAS municipal government na sana po bigyang seguridad yung lahat ng mga bata. At siyempre po itong may bagong update ba doon sa yung mga sakay ng mga sakay ba yan, sir, ng kasamahan ni Sir Major General Gamboa. Si Madam Major General Mariel Magaway, PNP Director for Intelligence Major General Jose Maria Ramos, Director for Controllership Brigadier General Bernard Banak, PNP Spokesperson Pilot Lieutenant Colonel Salatar ba yan o Salazar? Salatar yung nakasulat. Co-Pilot Lieutenant Colonel Makawili, Senior Master Sergeant Istona, Helicopter Crew, and Captain Gayramara Gamboa's aide. Ayun, sana po ligtas silang lahat dahil mababa pa naman yung nalilipad ng helicopter. Abay, siguro hindi talaga napansin ng piloto na may kable doon sa kanilang liliparan. Hindi siguro nakapag-clearing muna doon bago sila lumipad. Kaya ganun ang nangyari. Nakontrol naman ng piloto kasi kung hindi nakontrol, yun doon sila sa Bangin Dome. Siyempre, ayun, sa Antonio Village, Chief Eugenio Inyun, in a phone interview, said the accident happened here 9 a.m. as the police official stopper attempted to take off. Ayun, talagang sinubukan talaga at nakontrol talaga ng piloto. So, magaling naman yung piloto kasi kung hindi nakontrol, sa bangin babagsak yung chopper na sinasakyan ni General Gamboa. So, ayun po ang latest update at siyempre, patuloy lang kayong makinig dito sa DWSS kasi from time to time, ibibigay namin ng update sa pangyayari diyan sa sinasakyan na chopper ni General Gamboa. So sa ngayon talagang stable na yung kalagayan ni General Gamboa. So siyempre magandang hapon kay Sir Ben Inelra o Arlene Nebres. Abay, kapangalan naman ng honey ko. At siyempre, batiin po natin. Napakaraming nanonood sa atin sa ating Facebook Live, Sir Deo. At siyempre, pasadahan muna natin ito para habang naghihintay tayo ng ibang update. Kay Sir Jess Hular Palesa, yung mga suki kong mga tagapanood sa aking Facebook Live. At siyempre, kay Madam Maggie Lucenio. At siyempre kay Commissioner Jerry Grahida diyan sa Legazpi City. At siyempre from Taiwan, Madam Jingjing Ulikino. At siyempre kay Gomer Garcia Prigo.
At siyempre kay kapitbahay, June Watiwat. Kumusta Sir June ang health natin ngayon? At siyempre kay Sir Gerald Jacob Notario Noy. At siyempre from Laguna. O kumusta Sir Kurt Russell? Kasi nasa probinsya ito ng Laguna, Sir Deo, si Sir Russell. Si Mr. Emerson Nocido, ang napakasipag na safety enforcer ng Basta Driver Safety Enforcer. Kasangga natin Sir diyan sa probinsya ng Laguna. Kumusta ang kalagayan diyan kung nakapunta ka dun sa crash site ng chopper ni General Gamboa? At siyempre diyan sa paradahan ng Daraga Jeepney, Daraga Anislag Jeepney Operators and Drivers Association kay Sir Edgar Liansana. Kumusta ang traffic diyan sa Barangay Kimantong, Sir Edgar Liansana? Kumusta na lang sa lahat ng kasamahan mo diyan sa Dahoda? Ang napakabait na mga tsoper ng Dahoda. At siyempre diyan sa bayan ng Kamalig, partikular na diyan sa Barangay Del Rosario, kay Honorable Kagawad Ian Buena. At siyempre, tuloy-tuloy po tayo. DWS, Radyo. Ang radyo mo, ang kasangga mo. DWS, DWS, Radyo. Ang radyo mo, ang kasangga mo. DWS, Mga riders at bikers, motor parts ba ang hanap mo? Punta na sa Bulangi Cycle Center and General Merchandise. Hindi kalidad at garantisado ang mga piyesang matatagpuan dito. Available din sa kanila ang iba't ibang astig na mountain bike. They also offer different design and accessories para sa mga bike at motorsiklo nyo. Kaya drop by na sa Bulangi Cycle Center. Bulangi Cycle Center and General Merchandise, located at Sapalicio Street, Basuit, Bulangi, Albay, with branches at Market Site, Uwas, Albay, Mackinley Street, Calzada, Ligao City, at sa Bitsara Complex, Basuit, Bulangi, Albay. Good news, ang Bulangi Cycle Center and General Merchandise accredited na at authorized ng Home Credit, kaya pwede nang mag-loan. Bulangi Cycle Center and General Merchandise, owned and managed by Mr. and Mrs. Iris and Donald C. Bulangi Cycle Center. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandiyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandiyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandiyan na sa Angela. Mga laruan at maganda, nandiyan na sa Angela. Narito na ang Pidimato Poultry Supply, inyong matatagpuan sa sentro Matacon, Pulangi, Albay, sa gilid lamang ng PNR crossing o reles ng train. Mabibili na sa kanila ang mga sumusunod: Bimeg, Pigrulac, Ono Feeds, mga pagkain ng manok. Available din sa kanila ang Smart Padala, bigas at soft drink. Pidimato Poultry Supply, owned and managed by Mr. Homer Pidimato. Para sa inyong mga katanungan, tumawag sa 0939-2910-013. Pidimato Poultry Supply. Subaybayan, pakinggan ang inyong kasangga, si Teo Ribamba, sa programang Kasangga at Aksyon Balita at Aksyon Balita. Programang walang kinatatakutan, walang kinakampihan, serbisyong totoo lamang. Kasangga at Aksyon Balita at Aksyon Balita. Nagsasagawa ng investigasyon sa mga taong nasa likod ng mga balita.
walang takot na magpupulkar ng mga katiwalaan sa gobyerno at pribado. Umaaksyon sa mga sumbong at reklamo. Tunay na serbisyo publiko. Kasangga at Aksyon Balita. Kasangga at Aksyon Balita. Tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasangga at Aksyon Balita. Kasangga at Aksyon Balita. DWS Radyo. Ang radyo mo, ang kasangga mo. DWSS Radio. DWS Radio. Ang radyo mo, ang kasangga mo. DWSS Radio. Pakicheck po ng inyong mga orasan. Ang oras po ay eksaktong alauna po ng hapon. At siyempre, kayo po ay patuloy nakikinig sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Kamada sa Kalsada. Siyempre, happy viewing po dyan kay Yer Dongge ni Bokdor. Yun, mga baraliktad sir na ano. At siyempre, dyan sa Laguna pa rin kay Alma Asol, Madam Alma Asol. At siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Ipagpatuloy po natin ang issue dito sa pagbabawal ng Department of Interior and Local Government sa mga tricycle na dumaan sa National Highway. Pero po, para sa kaalaman ng lahat, itong tricycle talagang nakasaad sa Republic Act 4136 na bawal talaga sila dumaan sa National Highway noon pa man na nagawa itong batas na Republic Act 4136. Talagang nakasaad na ito doon. Hindi ko lang maalala kung anong section, pero talagang na-review ko rin ito talaga na matagal nang ipinagbabawal. Pero for consideration sa mga LGU, gumawa sila ng kani-kanilang mga ordinansa. Kaya sa ngayon, naglipa na ang mga tricycle sa National Highway. Pero ayon sa mga ordinansa ng LGU, ito po, mayroong mga nagbabawal din ng tricycle na gamitin yung inner lane. Kaya nga, itong mga LGU nagsagawa ng kani-kanilang mga municipal ordinance para din sa kaligtasan nitong mga tricycle at ng kanilang mga pasahero. So kaya ito po nasa super na talaga yung disiplina kasi marami pa rin kaming nakikita, minsan nakakasabay pa namin na talagang ginagamit nila yung inner lane. Kahit nga 4 lanes yung kanilang binabaybay na highway, pero talagang sa gitna sila kahit nga mabagal ang kanilang takbo, nakikipagsabayan pa sila kasi dapat talaga yung mga fast moving na sasakyan doon talaga sa gitna, yun ang kanilang gagamitin. So talagang nasa super na talaga yung pag-iingat at disiplina nitong mga issue nito sa tricycle. Pero po narinig ko yung pahayag nitong presidente dun sa lungsod ng Legazpi, yung overall na presidente ng Tricycles Operators and Drivers Association o mga TODA, na talagang
napakaraming magiging apektado nito. Hindi lang mga tricycle drivers and operators, maging ang kanilang pamilya. At siyempre, kapapasok lamang na balita. Pasaway na bus driver, bawal na sa Metro Manila. At siyempre, simula sa Lunes, Marso 9, ay hindi napapayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga bus driver na may maraming paglabag sa batas trapiko na bumibiyahe sa kalsada sa Metro Manila. Ayun. So, sa lahat ng mga bus driver, talagang dapat wag na kayong magpapasaway dahil sa Metro Manila hindi na kayo papayagan. Ano na lang ang magiging biyahe ninyo? Provincial bus na lang, provincial operation. Abay, lagot din kayo dito sa mga highway patrol. Lalong-lalo na dito sa probinsya ng Albay. Meron po tayong tinatawag na HEPG o yung Highway Enforcement Provincial Task Group. Kung nakikita po ninyo yung mga service na kulay itim na may nakalagay na pulis, sila po yun. Kaya siguro sa lahat ng mga bus drivers at siyempre yung hindi lang bus driver, siguro lahat ng mga driver, wag naman maging pasaway kasi lahat ng mga pasahero delikado. Nadadama yung mga inosente. Yung isang aksidente nga na nangyari diyan sa bayan ng Kamalig, may nagbuwis ng buhay. Talagang sisikapin po ng grupong basta driver safety enforcer na maipaabot sa lahat ng mga tsuper itong mga pasaway kung paano sila dapat tumino. Sana maging epektibo din ang aming pagbibigay ng mga payo sa lahat ng mga tsuper kasi ang aming ginagawa para lang naman sa kaligtasan lahat ng mga pasahero. At sa lahat ng mga nandyan sa kalsada, lalong-lalo na ang mga pedestrians. Kasi maraming mga driver na hindi rumirespeto sa mga pedestrians na tumatawid sa mga pedestrian lane. Minsan nga, nandun na sa gitna, hinaharurutan pa. Lalong-lalo na itong mga pribadong kotse, mga sasakyan, na mga sabi nila, nagmamadali sila. Pero hindi ninyo alam na talagang nakakaperwisyo din at siyempre minsan nagbubuwis din ang buhay. At siyempre happy viewing dyan sa bayan ng Daet, Camarines Norte kay Chris Rotams ng Rotams Enterprises. Magandang hapon. At siyempre kay Madam Teacher Rowena Navarro Bellano. Ito po, my teacher, my hero, si Madam Rowena Weng Navarro Bellano. So maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre sa aking Facebook Live. At siyempre abangan din po ninyo ito sa aking YouTube channel, ang Sweet Lover Vlogger. At siyempre talagang pinatunayan ko na Sir Deo sa aking sarili na talagang sweet lover. Kaya lahat ng aking may page ako na Sweet Lover fan page. So talagang
pinapatunayan ko na sa sarili. Pero ang aking pagiging sweet lover, lahat kami sa Basta Driver Safety Enforcer, kasama na rin si Sir Deo Ribamba sa nagmamahal sa lahat ng mga pasahero. At siyempre, patuloy po kayong nakikinig sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre, kasama pa rin po sa issue ng tricycle driver, mga tricycle, pagbabawal ng tricycle. Ito pong ating mahal na congressman ng 2nd District, talagang hiniling din sa DILG na bawiin ang ipinalabas na memorandum circular na 2020-036 o yung pagbabawal ng tricycle sa National Highway dahil isa umano itong anti-poor. Ayon sa kanya, almost 4.5 million tricycles operator ang nagbubuwis ng cash. At siyempre almost 1.2 billion taon-taon ang ibinibigay na tax ng mga tricycle operator upang ma-secure nila ang kanilang papeles, ang prangkesa at registration ng kanilang tricycle. Kaya sinabi ni Congressman Joey Sarte Salceda ng 2nd District of Albay na isa ito umanong anti-poor. So talagang dito nakakuha ng kasangga ang mga tricycle drivers and operator. At siyempre, sa Deo Teleradio, kami pa rin po ang inyong kasangga, si Sir Deo Ribamba at ang inyong lingkod, si Mr. Ronel Nebres, ang driver na sweet lover. Dito po sa ang radyo mo, ang kasangga mo. DWSS 107.5 Deo Teleradio. So sige po, tambay lang po kayo diyan sa inyong mga radyo sa 107.5 at siyempre yung mga nanonood sa aming Facebook Live. Isabay ko rin po ito, yung issue sa kalsada pa rin. Abay, may initial information na po kami, yung ipinapasa po sa akin na problema diyan sa kalsada ng mga DPWH maintenance. Ito po na mga transit mixer. Ito sa kada programa ko po sa Kamada sa Kalsada, naisasabay ko rin ito. Ito kasi, may mga transit mixer na sinasabing burara ang mga empleyado kasi nagkalat ang kanilang mga karga na semento, mga halong semento na nagiging peligro sa mga motorista. May nakuha na pong initial na impormasyon pero hindi pa po namin nakakausap yung may-ari diyan sa barangay Salugan ng Kamalig Albay kasi halos araw-araw dumadaan sila na may dalang transit mixer na may kargang halo na semento. Hindi ko alam kung saan ang kanilang proyekto pero ito ang matindi kasi halos araw-araw naglilinis din ang mga maintenance ng DPWH 2nd Engineering Division ng mga natapon nilang mga halo na semento. So talagang sabi ng isang nagpapaabot sa akin ng impormasyon, minsan isinesend pa sa akin yung kanilang nakuhang larawan. Ang sabi ko nga, kung makuha sana yung pangalan ng construction company at
yung mabidyohan nila yung transit mixer para po may malakas na ebidensya kami para makausap namin yung may-ari. Kasi nung nakaraang araw lang, habang nagpipintura sila ng kahabaan nitong ASEAN Highway 26 o yung dating Maharlika Highway, abay, kabago-bagong pintura, tinapunan lang ng mga halong simento. Anong nangyari? Talagang sila, imbis na patuloy yung kanilang trabaho sa pagpipintura, ang ginawa nila, mag-alis muna naman ng mga natapon na halo na semento dun sa kahabaan ng ASEAN Highway 26. Diyan sa may Barangay Malabog ng Daraga Albay. So sana po, hindi lang po diyan sa kontraktor na galing diyan sa may Barangay Salugan, kundi ipinapanawagan po ito ng DWSS Deo Teleradio at ng Basta Driver Safety Enforcer sa lahat ng mga kontraktor na sana wag naman overload ang inyong mga karga dahil siguro yung excuse me po talagang nakaka-stress talaga itong mga ginagawa nitong mga empleyado. Siguro hindi naman yan alam ng may-ari nitong kontraktor nito. Siguro nasa empleyado na rin yan. Kaya siguro sa mga kontraktor, advice naman ninyo sa lahat ng inyong empleyado, yung driver at saka yung pahinante. Siguro may pahinante naman yan kasi kapag i-discarga na yon, katulong ng driver. Subaybayan, pakinggan ang inyong kasangga, si Deo Ribamba, sa programang Kasangga at Aksyon Balita. Programang walang kinatatakutan, walang kinakampihan, serbisyong totoo lamang. Kasangga at Aksyon Balita. Nagsasagawa ng investigasyon sa mga taong nasa likod ng mga balita. Walang takot na magpupulkar ng mga katiwalaan sa gobyerno at pribado. Umaaksyon sa mga sumbong at reklamo. Tunay na serbisyo publiko. Kasangga at Aksyon Balita. Tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasangga at Aksyon Balita. DWSS Teleradyo. Ang radyo mo, ang kasangga mo. DWSS Teleradyo. Pakicheck po ng inyong mga orasan. Philippine Standard Time. Meron na po tayong 18 minutos makalipas po ang alauna ng hapon. At siyempre patuloy pa rin kayong nakikinig sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre sa natitira po nating konting minuto, himay-himayin po natin ang iba pang mga impormasyon. Siyempre, update din po sa ito, yung controversial din kasi itong pumasok sa atin na yung
virus para sa mga swine. Yung ASEAN swine fever, abay nakapasok na sa bayan ng Daraga. Kaya ayon sa municipal government ng Daraga, kasabay na rin yung sa agriculture office. Siyempre, 1 kilometer radius yung maaaring maabot nitong virus, itong ASEAN swine fever. Pero ayon po sa DOH, kung ito ay kakainin ng tao, hindi naman nakakasama sa kalusugan nitong kakain ito. Pero ito ay delikado talaga dahil kapag na-infect ang inyong mga alagang baboy, abay lahat yan talagang magkakasakit, mamamatay. Siguro hindi na kahit sino kapag nalaman na may infected ng ASEAN swine fever, abay sino pa naman ang kakain yan. Kaya talagang ito ipinahayag din ng DOH na talagang mas mabuti na yung mag-iingat. Eka nga, prevention is better than cure. Pero natunto na po yung may dala nitong ang pinagmulan po nito na dinala diyan sa may Barangay Alcala ng Daraga. Abay 4 lang na baboy. Siguro ito alam naman ng nagdala nito na if infected nitong ASF or yung ASEAN swine fever, kaya itinago doon sa may Barangay Alcala. Kaso nga lang talagang lumaganap na yung virus. Maraming madadamay naman ito. So puspusan po yung pagsasagawa ng choke point nitong mga outlet sa papasok sa bayan ng Daraga. So pinayuhan po nitong agriculture office na sana po wag na munang maglalabas ng mga alagang baboy palabas ng bayan ng Daraga. So sana po kung ito yung may mga tao na lumapit din sa may infected nitong virus na ASEAN swine fever, talagang pwedeng makahawa din kapag pupunta rin sila sa ibang mga farm. Magandang hapon muna kay Madam Rona Malasa. At siyempre, kapapasok lang na balita, ban ni Kim Cho, pinaulanan ng bala. At siyempre, naniniwala ang aktres na si Kim Cho na maaaring biktima siya ng mistaken identity matapos paulanan ng bala ng riding in tandem. Hindi po ito yung riding in action namin dati ni Sir Deo. Riding in tandem. Ang sinasakyan niyang van sa Quezon City nitong Miyerkules ng umaga. I don't have an idea what really happened. Mistaken identity. So talagang ito siguro ang naibigay lang na informasyon doon sa riding in tandem yung brand ng nitong van at yung kulay at hindi naman naibigay yung plate number. Kaya siguro alam naman ni Kim Cho na wala naman siyang kaalitan. O baka hindi naman kaya hold up. Pero talagang pinaulanan ng bala. Kaya mistaken identity ayon kay Kim Cho. Dalian nyo, hindi pa ako nananghalian. At siyempre, sabi nga ng kanta, hindi pa talaga nanananghalian. Pero patuloy pa rin kami sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Kaya serbisyo muna bago ang sarili. Sabi nga, sana all.
DWS. Ay, naku, kailangan pa akong pila. Ang kasangga mo. DWSS. Teleradio. DWS. Teleradio. Ang radyo mo. Ang kasangga mo. DWSS. Teleradio. At siyempre, pakicheck po ng inyong mga orasan, Philippine Standard Time. Meron na po tayong 25 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At siyempre, patuloy po kayong nakikinig sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre, patuloy po tayo sa pagkamada sa kalsada. So, ito po, hanggang 1:30 tayo, Sir Deo. So, sana lalabing 5 minuto, pasadahan po na rin natin ito. Itong mga single motorcycle rider. Ito po, may dala na naman akong kwento sa inyo. Kasi, araw-araw, iba't ibang nai-encounter namin diyan sa kalsada. Abay, kanina lang, habang papunta ako ng Legazpi, galing ako ng Ginubatan, diyan sa Albay District, habang abala itong traffic enforcer o yung mga public safety officer na magpatawid nitong mga pedestrian sa pedestrian lane. Abe, nakita ko sa aking side mirror kasi ang ginagawa ko kasi kapag naka-stop ako, tinitingnan ko na talaga ang side mirror kasi baka meron na namang motorcycle na lulusot. So, ayun na nga, napakabilis, umaharurot na motorsiklo. Sinenyasan ko na siya, malayo pa siya, nakasenyas na ako na stop nga yung senyas ko, hindi slow down kasi talagang full stop kami dapat. Abay, pag stop niya, ang sama pa ng tingin doon sa nag-stop sa kanya. So, sana po sa lahat ng mga motorcycle rider, sana po, siguro sa IQ na lang natin gamitin kapag naka-stop na ang mga four wheels o anumang uri ng sasakyan na inyong sinusundan, abay, mag-stop na rin kayo kasi alam ninyo na may mga bagay o may tatawid na sasakyan or mga pedestrians kung nasa pedestrian lane. Kaya konting advice lang sa mga motorcycle rider. Marami naman tayong kaibigan o mga kakilala ng mga professional riders. Lalong-lalo na itong team ni Honorable Kagawad Julie Malasa, yung Team Mangkir Group of Riders na talagang sineseminar nila yung kanilang mga miyembro kasapi diyan sa kanilang riders group. So para sa kaligtasan, nagkakaroon sila ng monthly meeting para magbigay sila ng advice sa kanilang mga member. So sana po sa mga kamote rider, tinatawag po itong kamote rider, itong mga walang ibang alam sa kalsada kundi magpatakbo lang ng kanilang motorsiklo. Speaking sa mga kamote rider, hindi lang sa motorsiklo ang may mga kamote. May mga kamote driver din sa jeepney o sa lahat ng uri ng sasakyan, talagang merong kamote. Buti po yung kamote dito sa bayan ng Ginubatan ni Congressman Dede Cabredo talagang napapakinabangan. Talagang nakapagbigay nga sila ng donasyon doon sa mga biktima nitong Taal Volcano. Ang Kamote Planters Association ng bayan ng Ginubatan. Dalian nyo, hindi pa ako
So sana itong mga kamote rider kung pwede kapag may mga seminars na ipinapatawag itong mga riders group o kaya itong LTO, minsan nagsasagawa sila ng mga seminar para sa mga driver, mga rider. Abay, talagang minsan nakikita namin yung mga professional rider, yun pa yung dumadalo para madagdagan yung kanilang kaalaman sa safe and defensive riding. So talagang 1 minuto na lang bago sumapit ang 1:30 ng hapon. DWS. Radyo. Ang radyo mo. Ang kasangga mo. DWS. Radyo. Subaybayan, pakinggan ang inyong kasangga, si Teo Ribamba, sa programang Kasangga at Aksyon Balita at Aksyon Balita. Programang walang kinatatakutan, walang kinakampihan, serbisyong totoo lamang. Kasangga at Aksyon Balita at Aksyon Balita. Nagsasagawa ang investigasyon sa mga taong nasa likod ng mga balita. Walang takot na magpupulkar ng mga katiwalaan sa gobyerno at pribado. Umaaksyon sa mga sumbong at reklamo. Tunay na serbisyo publiko. Kasangga at Aksyon Balita. Kasangga at Aksyon Balita. Tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasangga at Aksyon Balita. Kasangga at Aksyon Balita. I want to ride my bicycle. Mga riders at bikers, motor parts ba ang hanap mo? Punta na sa Pulangi Cycle Center and General Merchandise. Di kalidad at garantisado ang mga piyesang matatagpuan dito. Available din sa kanila ang iba't ibang astig na mountain bike. They also offer different design and accessories para sa mga bike at motorsiklo nyo. Kaya drop by na sa Pulangi Cycle Center. Pulangi Cycle Center and General Merchandise, located at Sapaliso Street, Basud, Pulangi, Albay, with branches at Market Site, Was Albay, McKinley Street, Calzada, Ligao City, at sa Bitsara Complex, Basud, Pulangi, Albay. Good news, ang Pulangi Cycle Center and General Merchandise accredited na at authorized ng Home Credit, kaya pwede nang mag-loan. Pulangi Cycle Center and General Merchandise, owned and managed by Mr. and Mrs. Iris and Donald C. Pulangi Cycle Center. Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandiyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandiyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandiyan na sa Angela. Mga laruan at maganda, nandiyan na sa Angela. Narito na ang PD Mato Poultry Supply, inyong matatagpuan sa sentro Matacon, Pulangi, Albay, sa gilid lamang ng PNR crossing o reles ng train. Mabibili na sa kanila ang mga sumusunod: Bimeg, Pigrolat, Ono Feeds, mga pagkain ng manok. Available din sa kanila ang Smart Padala, bigas at soft drink. PD Mato Poultry Supply, owned and managed by Mr. Homer PD Mato. Para sa inyong mga katanungan, tumawag sa 0939-2910-013. PD Mato Poultry Supply. DWS Radyo. Ang radyo mo. Ang kasangga mo. DWSS Radyo. Paki-check po ng inyong mga orasan. Meron na po tayong 34 minutes makalipas
ang alauna ng hapon. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa DWSS 107.5 Deo Teleradyo. At siyempre, extend po tayo ng konting minuto. At siyempre, sakay lang po kayo sa programang Kamada sa Kalsada. Kami pa rin po ang inyong kasangga. Ang radyo mo, ang kasangga mo. Sir Deo Ribamba. At siyempre, ako po ang driver na sweet lover, Ronel Nebres. At siyempre po, habang meron pa po tayong extend na 5 minuto pa ulit kasi para masulit natin itong ating programa habang malakas ang ating internet via Facebook Live. At siyempre, napakalakas din po ng signal sa inyong radyo. At siyempre, kumusta nga pala dyan sa Pulangi Integrated Terminal? Kasi ito, may ipinarating na naman sa akin kahapon. Etong mga kasamahan ko naman, Sir Deo, na jeepney driver. Pero dito sa programang Kamada sa Kalsada, wala tayong kinikilingan. Magkasangga natin yan o talagang kapag may mali, ito, tinutulig sa ang mali. Pero kapag nasa tama, abay, talagang very good. Ito, yung mga pasahero diyan sa may Albay District. Abay, ito, ang issue nga dito sa Albay District, yung hindi na talaga kami pinapapasok diyan ng city government ng Legazpi kung galing na ng Legazpi. Pero kapag may nakalusot, abay nagagawa pa rin ng ilang mga driver at konduktor na piliin lang yung gusto nilang pasakayin. Kahit yung ibang pasahero gusto na rin sumakay kasi talagang sa tagal nilang paghihintay. Kapag may dumaan na, pinipili pa ng driver at konduktor itong mga pasahero na gusto nilang pasakayin. So, ibig sabihin, kinukuha lang nila at pinapasakay lang nila yung diretso ng Pulangi at Ligaw. Pero may mga dahilan naman itong mga konduktor, mga driver. Kasi minsan, nararanasan ko rin yan na kapag nakasakay yung mga uuwi lang, mababa ng Barangay Malabog at Barangay Busay, talagang wala nang kapalit pagbaba nila. Pero siguro hindi naman lahat ng pasahero bababa doon sa Barangay Busay. So kung isa lang naman, pwede naman pagbigyan ninyo kasi gusto na rin lang makauwi. At siyempre siguro, sabi nga nila, nagbabayad naman sila kung ilan yung kinukuha ang sinisingil ng konduktor. So sana po maging mabait lang tayo sa ating pasahero. Kaya nga, mahalin natin ang ating mga pasahero kasi sila po yung bumubuhay sa atin. So sila po yung kasangga natin sa ating hanap buhay. Paano kung walang pasahero? Wala naman tayong hanap buhay. Kaya talagang ito mula po sa DWSS 107.5 Deo Teleradyo at sa grupo nitong Basta Driver Safety Enforcer. Maging magalang lang po tayo sa ating mga pasahero. So ang issue po diyan sa ordinansa ng City of Legazpi, itong ipinagbabawal na nasa Article 69 po yan, Section 2, kung hindi po ako nagkakamali, na talagang bawal daw yung 3rd District na biyahe na dumaan sa Rizal Street ng Albay District at Legazpi City. Pero ayon po sa Sangguniang Panlalawigan, ito ay hindi nila inaprubahan dahil
para na rin sa kaligtasan at itong kaayusan nitong mga pasahero na uuwi sa 3rd District. Kasi talagang nahihirapan sila na sumakay kapag oras nitong mga alas 5 ng hapon. Rush hour na po yan. Kaya katulong po ninyo yung Basta Driver Safety Enforcer sa kahilingan natin dyan sa city government na sana maibalik na po yung 3rd District. Kasi ako naaawa din ako sa mga pasahero. Sa mga driver talagang mapuno tayo dyan sa sentro ng Legazpi. Kahit hindi na tayo dumaan dyan sa Albay District, may kikitain na tayo. So siguro po inabot na kami ng pansamantalang pamamaalam. Meron na po tayong 40 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At siyempre, abangan po ninyo sa susunod na linggo. Ang regular schedule ko po kasi Miyerkules alas 12 hanggang alauna. Pero dahil may importante po, sabi ko na nga kahapon, nagpalit po ako ng bagong gulong sa aking jeepney para sa kaligtasan na rin ng pasahero. Kaya priority ko muna yon. Kaya ngayon lang po ako nag-programa. So sa susunod na linggo po, abangan ninyo tuwing Miyerkules alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito lamang po sa DWSS 107.5 Deo Teleradyo. At siyempre sa pangalan po ng bumubuo ng DWSS 107.5 Deo Teleradyo, sa pangalan po ni Sir Deo Rebamba at sa pangalan po ng mga Deo Teleradyo reporters, ako po ang inyong naging tsuper, ang inyong naging kasangga sa kalsada, ang driver na sweet lover, Ronel Nebres. Siyempre, ito po ang grupong Basta Driver Safety Enforcer. Ito po ang grupong walang kinikilingan, walang inaatrasan, serbisyong biyahero lamang hanggat may delikado, hanggat may napupuna. Hindi namin tatantanan, pero hindi namin kaya mag 24 oras dahil natutulog din kami pagkatapos ng balita. Maraming salamat po.